Ipinababalik pala talaga ng COA itong 73 million confidential funds. Part ito ng 125 million. Ipinasasauli pala ito ng COA sa gobyerno. Dahil nga, ito ay na-audit at mukhang hindi talaga tama ang paggastos, ang paglustay. Anyway, lahat naman atang paglustay or paggamit na nung sa Sara Duterte, hindi tama eh. Ganid ang litsugas, tapos siya pa yung mayabang, siya pa yung bastos, siya pa yung nagmamataas. Hindi ka maililigtas ng iilan mo ng kaibigan dyan at nagpapagamit pa sa inyo ng mga kongresista. Kung ganyan ang kalakaran, yun na nga siguro, the table has turned around. Yun yung tamang term. COA kay VP Sara, 73 million confidential funds, isauli mo. At ito daw ay pilit hinarang ni Sara Duterte. Nag-submit ng report na may mga legal documents o kung ano pa man. At yun nga, ang totoo ay hindi talaga naman na isauli. Ito yun, isa pang balita, ipinababalik ng COA sa pamahalaan. Ito po ang isa sa mga punto na itong isa sa pinakamagaling din, isa sa magaling na kongresista. Katulad ng sinabi ko, ang babata na itong ating mga kongresista, tapos ang gagaling, kumpara doon sa Vice President, yun nga ang pinagtataka natin, sana naman sa mga susunod na taon, mga bagong leaders naman ang umusbong. Hindi yung kayo-kayo, sila-sila, ang laging nasa pwesto. Dahil sobrang madami talagang magagaling. Anyway, ito yon. During the House Committee on Appropriations briefing, on the proposed 2025 OVP budget, sabi ni Luis Tru noted that the Commission on Audit issued a notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi tama. Kaduda-duda yung paggastos. Disallowance, pwede rin sumobra yung mga na-purchase, na-procure, part pala yun ng netong disallowance label na ito, indicating that 72 million of the 125 million was not used in accordance with the Joint Circular Number 1501. So mali ang paggasta. Ito daw ay sa bawat 10 piso, 6 na piso ang questionable ng paggamit ng pondo na itong si Tambaloslos. Lalo na nga po, itong confidential fund noong 2022. So ano ang mangyayari? Hindi pa rin niya naibalik. Hindi yan naibalik natural. Kaya inungkat at dapat lang nabusisiin. Dahil sabi nga, hindi lang naman yung para sa 2025 ang tungkol sa hearing na yan. Dapat ding busisiin at tignan kung tama ba yung kanilang paggastos in the past from 2019 daw to 2023. At kaya binubusisi yun ay parang matignan kung meron pa dapat i-improve, kung meron dapat busisiin pa na maigi, para ma-approve nga itong hinihinging budget. Yung pagkukumpara ba kung paano nangyari at saan napunta itong mga budget nga na ito na dapat ay alam ng taong bayan. Tako talaga itong si Sara Duterte pagdating sa mga ganitong usapin. Yung tinatawag na transparency, talagang allergic po itong si Sara Duterte. Kaya iwas pusoy sa napakarami pong katanungan. Good luck! Posibleng zero budget itong Tambaloslos.